So hello, no, ito ay patungkol sa mga tao no na hindi hindi naniniwala o sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, no. Marami pa ring mga tao dito na gaya doon may isang tao na nagsasabi, no, bakit kayo dumadaan kay Kristo, kay Hesus Kristo? Bakit hindi kayo didiretso sa Ama? Itong mga taong ito na nagsasalita nito, ito ay nalinlang ng kanilang mga church leader o nasa panig sila ng relihiyon na naliligaw. Dito sa kasulatan, kung intindihin mo, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kung sinabi mo ngayon, didirikta na lang kayo sa Ama at wag na kayong dadaan kay Kristo, ginawaan yung parang pag-iisip ng tao ang kasulatan dito. No? Hindi kailanman, hindi mo pwedeng baguhin ang sistema na nakasulat dito sa kasulatan. Kasi nga, sinasabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay sumasampalataya sa Ama. At ang tumanggap sa anak ay tumanggap sa anak, sa Ama. Ngunit sa mga tao na hindi naniniwala kay Kristo o hindi tumatanggap sa Kanya, ito, mababasa natin sa John 12, no? Verse 48, sinabi dito, patungkol ito sa mga tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, ni maniniwala sa Kanya. Dahil nga, ang pag-iisip ng ibang tao, ng mga anti-Christ is, bakit sila dadaan kay Kristo? Bakit hindi diretso doon sa Ama? So ito ang sinasabi dito sa kasulatan. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa mga salita, no? May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita, no? Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, no? So itong mga salita na nakasulat dito sa patungkol sa New Testament, patungkol ito sa ating Panginoon Kristo. Nagsasabi ito na sa pamamagitan ni Kristo lamang magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi nga dito sa kasulatan, sinabi dito, lahat ng otorite at kapangyarihan ibinigay na ng Diyos Ama sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Dito sa kasulatan, mababasa natin dito, no, patungkol pa rin sa mga tao, no, na hindi tumatanggap. Dito sa John 5 verse 40, sinabi dito, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So itong mga taong ito ayaw lumapit kay Kristo kasi nga ayaw nilang maniwala, no? So kung ganitong sistema, ayaw nilang maniwala, ayon dito sa kasulatan na hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan na sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo, no? Dito sa John 5 verse 21 hanggang sa 23, sinabi dito kung papaanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at bibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin, no? Dagdag dito, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihan. So klaro po, no, ang paghahatol ay wala na po sa Ama kundi nandoon na sa anak, kasi nga ibinigay na ng Ama ang buong kapangyarihan doon sa anak. So ang paghahatol andoon na sa anak, sa ating Panginoon Kristo. So sinabi dito sa dagdag, upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So klaro po, wala pong tao na didirekta o didiretso sa Ama. Wala pong tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka dadaan sa ating Panginoon Kristo. Kung hindi ka sasampalataya, hindi ka maniniwala, hindi ka magpaparangal sa ating Panginoon Kristo, kung didiretso ka sa Diyos na Ama. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan, ibinigay na ng Diyos Ama ang lahat ng kapangyarihan doon sa Kanyang anak. At ang Ama hindi na humahatol kasi ibinigay na niya doon sa anak. So ang humahatol ngayon ang ating Panginoon Kristo. So klaro dito sa kasulatan, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So klaro po, kung ibig sabihin nito, kung iintindihin mo, walang tao na hindi mananampalataya sa ating Panginoon Kristo o maniniwala na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon dito mismo sa kasulatan, no? Dito sa John chapter 6 verse 53, sinabi dito, sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng tao, laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.
Nangangahulugan ito kung hindi tayo sasampalataya at maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga sinabi dito dagdag, ang kumakain sa aking laman at umiinom sa aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So klaro na walang tao na mananampalataya or maniniwala or dadaan mismo sa ating Panginoon sa Kristo. Walang tao kung hindi sa pamamagitan ni Kristo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi itatapon siya doon sa kaparusahan. So lagi niyong intindihin, itong mga taong ito, nung nagsasabi bakit hindi kayo didirikta sa Ama, ito yung mga tao na hindi nakakaintindi kung ano ang sinasabi sa kasulatan, kung ano ang mga kautusan ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi, di ba, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon makakapasok sa kaharian ng Diyos. Itong mga taong ito, hindi nila naintindihan na ang New Testament patungkol ito kay Kristo. Kasi si Kristo ang huling utos. Sa pamamagitan ni Kristo, si Kristo, pinangaral niya ang kaligtasan sa pamamagitan niya at ang lahat ng sumasampalataya at maniniwala sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang mga apostolis naman, ipinapangaral nila si Kristo, na ang maniniwala sa kay Kristo at susunod at maniniwala at sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, di ba sinasabi dito sa kasulatan sa Acts, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos dito sa mundong ito na siyang ikaliligtas ng bawat tao o ng mga tao. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kung hindi nyo naintindihan ang kasulatan na sinabi, no one comes, no one. So walang tao, walang kahit isang tao na makakapunta sa Ama nang hindi sa pamamagitan ko. Yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Siya na mismo ang nagsabi, I am the life and the resurrection. So paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ka maniniwala sa Kanya? Paano kung pagdating doon sa judgment, haharap ka sa paghuhukom sa Kanyang harapan? Kasi ang paghahatol, ibinigay na ng Diyos Ama sa Kanya, sa Anak. Dito, for judgment, hindi ka naniwala kay Kristo. Sinong magliligtas sa iyo pagdating sa dulo? Sa oras na yun. Diba? So, lagi niyong intindihin ito. Kasi kahit nga si John, si Apostol John, sinabi niya dito, no? At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. So, klaro. Ang buhay na walang hanggan, makakamtan lamang natin sa pamamagitan kay Hesukristo. At hindi ka didirikta sa Ama at mabibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, ayon sa kasulatan, ulitin ko, ang buong authority, kapangyarihan, ibinigay na ng Ama doon sa Kanyang Anak na si Hesukristo. So, klaro po. Kung hindi ka maniniwala o sumasampalataya kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dagdag dito, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. So, kung ikaw naniniwala ka kay Kristo at nananahan sa iyo at naghahari sa iyo at buo ang pananampalataya mo sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So, klaro po dito, di ba? Kung hindi ka maniniwala kay Kristo, kung wala si Kristo sa buhay mo, kasi nga, hindi ka naniniwala sa Kanya kasi tao lang yan. Hindi yan nakakapagligtas. Wala kang buhay na walang hanggan. At dahil dyan, itatapon ka doon sa impyerno kasi ang bawat tao na gumagawa nito, gumagawa ng kasamaan. Gumagawa ng kasamaan ang bawat tao na hindi naniniwala kay Kristo. Kasi ang utos ng Diyos Ama na ang lahat ng tao maniniwala kay Kristo. Dahil sa pamamagitan niya, ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon sa Kristo. Ang naniniwala, sumasampalataya sa Ama, sa Anak kay Kristo. Naniwala at sumasampalataya sa Ama. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa Anak ay hindi sumasampalataya sa Ama. So, klaro po yan. Klarong-klaro po yan.
Kasi nga sinabi ni Kristo, I and the Father is one. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dito sa pahayag, Revelation chapter 1 verse 17, patungkol dito, sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. I am the beginning and the end. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Dagdag dito sa verse 18. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. O, klaro ang nagsasabi dito. Si Kristo, the beginning and the end. Ang nabubuhay at namatay. Sino ba yung namatay at nabuhay muli? Si Jesucristo, namatay sa krus at nabuhay muli. At sinabi niya dito, I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega. No? So klaro po ito. So sinabi dito, hawak ko ang susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So hawak ng ating Panginoong Kristo ang susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Doon mapupunta ang bawat tao na hindi naniniwala at hindi sumasampalataya sa anak. Ito ang patutunguhan sa mga taong anti-Kristo or mga taong hindi naniniwala sa anak at hindi na rin naniniwala sa ama. So choose wisely. Baka ang tinatayuan nyo, pinapasukan yung panig, nagiging pintuan yan patungo sa impyerno. Pinapaniwala kayo ng inyong mga church leader o ng mga pastor ninyo sa maling mga turo na kabaliktaran sa sinasabi dito sa kasulatan, at dahil dyan kayong lahat pila-pila kayo doon sa malapad at malawak na daan patungo sa apoy ng impyerno. Kaya kung ikaw maisip ka, wala kang ibang susundin kundi at paniniwalaan at kundi ang nakasulat sa Biblia. Kasi pagdating sa paghukom, dito sinabi ng ating Panginoon Kristo, walang ibang kahatol sa iyo kundi ang mga salita ng ating Panginoon Kristo na binibitawan niya dito sa kasulatan. Kung ikaw hindi ka naniniwala kay Kristo, kasi nga naniniwala ka na didiretso ka sa Ama at maligtas ka, ang sabi ng ating Panginoon Kristo dito, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi sumasampalataya sa Ama. At ang hindi sumasampalataya o naniniwala o tumatanggap sa anak ay walang buhay na walang hanggan. So, kung hindi ka sumasampalataya, wala kang buhay na walang hanggan. Kasi ang kaligtasan, ang kaharian, andoon lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kasi Kristo lamang ang nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.